Atin pong awitin ng panalangin tinuro ng ating Panginoon. Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang wagas at tapat ang pag-ibig niya. Handog niya'y mainam, gawa niya'y kay inam, salita niya'y mainam, lahat ay kay inam. Kaya't kung tuwiran lamang nanamnamin ng sinuman, walang hindi makalalasak ng sarap at tamis ng kanyang pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Baka mang kay tigas, mapalalambot din kapag nilaga at inilagay sa apoy. Ano nga ba ang hindi kayang palambutin ng Ama? Lahat ay kayang palambutin, mga minamahal. Kaya't kung tuwirang tao'y makikinig lamang at tuwirang lahat ng tao'y magiging kaisa lamang, wala ngang hindi matututo sa kanyang kaukulan. Kaya't halina kayo, mga minamahal ko, pagharian niyong lubos. Sa puso't isip niyo, yung Amang butihin at mapagmahal kanino man. Kalinisan ng isip, ang dulot ay kalakasan. Kapayapaan ng isip, ang dulot ay kalusugan. Lahat dito nagmumula. Pakatandaan ninyo, kapag mabuti ang iniisip nyo, mabuti ang mararamdaman nyo, mabuti ang masasabi nyo. Kapag masama ang iniisip nyo, masama ang mailalabas sa bibig nyo at masama ang magiging damdamin nyo. Kaya lahat dito pinamumula ng Ama ang nasasabi ng bibig ng tao.
Kaya't ko nga nakatala, dito'y sa tuwina'y malinis, sa tuwina ang bukang bibig mo'y mabuti rin sa kapwa mo. Buhay bang Ama? Kaya paano mong paniniwalaan ang taong maka-Diyos? Sasabihin nasa Diyos, bukang bibig naman, wala nang ginawa kundi manumbat at sumbatan ng kapwa. Mabuti ba ito? Ang minamahal, pagnilayan at bulayin ng lahat. Kaya wika ng Ama, sa pamamagitan ng Espiritu niyang pinangusap kay Isayas. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha, isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Maliwanag, ay ganda ng pangako ng Ama. Maging dapat magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Buhay ba ang Ama? Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan, do'y walang panambitan o kaguluhan. Doon ay wala ng sanggol na papanaw, lahat ng titira ron ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin sa kabataan pa ang edad, 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan, sa tanim na ubas ay sila ang aani. Di tulad noong una, sa bahay na ginawa'y iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hinirang. Lubos silang pakikinabangan. Lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinagpagalan. Ano mang gawaing pagpagalan nila'y tiyak magbubunga, hindi magdaranas ng mga sakuna yaong anak nila. Pagpapalain ko yaong lahi nila maging susunod pa. Magpakailan may iingatan sila. Ang dalangin nila kahit di pa tapos ay aking diringgin. Napakasarap ng pangako ng Ama. Ito'y pinangako niya noon pa man sa kanyang mga inapo ni Abraham, sa lahi ni Jacob at ni David. Buhay ba ang Ama? At magpahanggang ngayon ay taglay. Kaya ibibigay ko na yaong hinihiling, dito'y magsasalong. Parang magkapatid ang lobo at tupa. Kakain ng damo, pati ang leon tulad ng baka. At ang ahas namang pagkay alabok, kahit tapakan mo'y di ka mangangamba. Magiging panatag, wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sion ay walang pinsala. Buhay ba ang Ama? Pinabanal ang bundok ng Sinai ng Ama sapagkat doon siya nakipagtipan noong panahon ni Moises. Kaya't ang tinawag na banal na tuon ay nakadroon din ang katauhan ay ano ang kaganapan. Mga minamahal, panahon na naman ang Kwaresma. Marami na namang aakyat sa mga bundok. Marami na namang magpupuri, sasamba, luluhod, yuyukod sa bundok. Napapabanal kaya ng bundok ang mga taong umaakyat? O ang magpapabanal ang tinatawag kung tuwirang ang Ama ang tinanggap? Buhay ba ang Ama? Kaya halina kayo, mga minamahal ko, tantuin niyong mga tinuturang ito, bulay-bulayin niyong mga pinangusap ko at mapagtanto niyong ano ang layon at nasa ng Ama para sa lahat ng mga anak niya. Mabuti ang pangako niya. Mabait siyang totoo, mapagmahal pa. Ang pangako niya'y bagong langit, ang bagong lupa. Parang langit na rin ang lupa sa mga nakasumpong, nakadama at sa kanya'y nakakakilala. Halina kayo mga minamahal ko, ang Ama ang magpapabago ng isip nyo, ang Ama ang magpapabago ng puso nyo upang madama nyo ang pag-ibig niyang totoo
at ang kalooban nyo'y maging patag at panatag na. Ang isip nyo na may gagawin niyang payapa at maging masigla malakas ang lahat sa inyong buong katauhan, sapagkat habang sumisigla ang isip mo, natututunan mo ang kalooban ng Ama, nararamdaman mo kung sino siya, kinikilala mong ang Diyos Ama mo, nakamta ng buong katauhan mo kung paano ang paghahari niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pinay paanyaya niya, paalala sa mga habilin niya, na di mapapaknit, mapaparampa, magpakailanman habang nabubuhay ang sinisilang at namamatay ang mga binuhay na sinilang. Sapagkat wala nang ibang Diyos pa na hahanapin para sambahin at gawin marapat kung ano ang hindi nagawa ng isa, sapagkat ang iisang Diyos ang gagawa ng lahat para ang tao'y makinabang naganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Halina kayo, mga iniibig ko, na tuwirang minamahal ko bilang mga tao. Manamnam nyo lamang mga binigkas ko, manunoot sa kalamnan nyo'y kaibang totoo. Kaya't ang naglalayo't nagnanasang magbago, hahanaping lubos siyaong mga aral ko, mga matatanto nila'y mga aral at salita ko, upang mapagbulayan ang isip na taglay at kapayapaan ang kakamti naman. Ang may pandinig ay nakarinig. Saan nga ba huhugutin ang mga katagang ito? Paano nga ba may luluwal ng bilang mga tao? Kaya't kung nagtatanto at nagbubulay nga kayo, mababatid niyong espiritong suma sa inyo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Bakit gayon ang mga katagang ibinigkas at iniulat? Sapagkat kung babaybayin ninyo mula sa simula sa pagkakatapon ng mga lahi ni Adan at ni Eva, sa pagkakaalis sa paraiso, nagsimula ang hirap ng tao. Sapagkat nang nasa paraiso ang mga tao ay kay sarap nilang nabubuhay bilang kaysa niya sa paraisong walang kalumbayan, walang hirap at sakit maging dusa man. Subalit nang dahil sa pagtatalusira at pakikinig sa napanlinlang at nakapaglinlang kay Eva, naganap ang simula ng sakit at dusa, nasimula ang kamatayan at nagsimula ang parusa. Mga mahal, ano ngayon ang ibig kong ibaybay sa inyo? Sa ginagawa pala ng tao at nagagawa ng tao, yaon palang nagiging dahilan kung bakit ang Ama ay nagbibigay ng parusa. Bakit kaya hindi pa mabuo sa puso't isipan ng tao na hindi dapat ang Ama'y gawing marapat na hambing sa tao na parang baliwala kung ayaw isipin, kung ayaw tupdin ang nais niya na mga layunin. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't nang ipinangako niya, ang mga salitang ito ay binigkas niya, na sino mang sa kanya'y makikiisa at tutupad sa kanyang espiritu, tatanggap sa kanyang hindi nakikitang espiritu, ang layunin na mabuti gagawin ng mga anak niya at tutupad naman mga tumanggap sa kanya. Kaya, nakakakita ba kayo ng kapwa niyong, bakit nga ba? Ba't ginagawa ito? Anong nagagawa? At ba't nagagawa ito? Sapagkat may nagagawa sila noong kapanahunan nila na hindi batid ng ibang kapwa-tao, at sa kapanahunan nyo'y may nagagawa ang kapwa nyong hindi nababatid bagkos ay nasusuri kung susuriin, at sa mga susunod pang panahon, may gagawin ang kapwa nyo na di lahat ay makagagawa. Patotoo lamang, ang Espiritu niya na taglay ng katauhan, yaon ang kaakibat sa pagtupad, pagtalima, pagganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't ang pangako ng Ama noon sa mga lahi ni Abraham,
natutupad, nagaganap, magpahanggang ngayon sa mga sumusunod, tumatanggap, at nakikipag-isa sa kanyang espiritu. Huminga nga kayo ng malalim. Saan nyo hinuhugot ang inyong hininga? Saan nagmumula ang inyong hininga? Mahuhugot nyo ba yan sa inyong talampakan? Saan? Sa inyong puso. Saan nagmumula ang hangin? Sa dulot na oxygen, sa makatwid. Sino ang oxygen ng tao? Sino ang buhay niya? Bakit di tanggapin at kilalaning lubos nang maibigay ang tuwirang makapagpapaganda ng kalooban, makapagpapabuti ng kaisipan, makapagpapapatag ng isipan, makapagpapanatag ng kalooban, upang ang kasiglahan ay kamtin ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Yamang kayo'y naririto, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran sa aking mga tinura. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag, ang may pandama ay nakadama. Sumainyong kapayapaan, magpakailanman. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Nananalig ba kayo sa magagawa niya? Umaasa ba kayo na may magagawa siya? Nagtitiwala ba kayo na may gagawin siya? Gawin niyong lahat na ang pag-amen nyo mula sa puso, huwag sa nguso. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, mapagsasama pala ng amang kumain sa damo ang mga leon at baka. Sapagkat, ano ibig sabihin nito? Pwede niyang pagsamahin ang masama at mabuti. Ang leon na nananagpang at ungol ng ungol, at ang bakang nanginginain lamang na walang tugon ng tugon. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, pinagsama ng Ama ang mga anak niya dito sa lupa upang gawin niyang panatag, patag, at di litong-lito, nagugulo, at walang kapanatagan ang loob nito. Kaya kapag siyang kinamtan, ano nararamdaman? Patag ba o balisa? Makain muna. Kayang baguhin ng Ama ang lasa ng kanyang mga binubuhay sa lupa. At walang makapagpapatotoo niyan, kundi ang bibig ng tao. Maliban magsinungaling ka't akitin mo ang kapwa mo, para ano?
Kung aakitin mo ang kapwa mo at wala ka namang magiging pakinabang, di ka naman yayaman sa panloloko, bakit mo paghagawin ito? At sino naman ang dinaya mo? Kapag niloko mo ang kapwa mo, ang ama mo na may saksi sa sinasabi mo, kung di totoo, sinong sinungaling nasasabihin niya? Yung bang pinaniwala mo o ikaw na nagsasalita na sinungaling ka sa kanyang pananaw? Kaya hindi kailangan ng lokohan sa dakong ito, kundi ang katapatan. Kaya gawin yung matapat ang puso nyo nang makamtan nyo ang tunay na sigla, galak at liwanag. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga, tumawa ka man ng tumawa, kundi ka naman nakakatawa, natatawa, at di ka katawa-tawa, at walang nakakatawa, ano naman silbi ng pinagtatawa-tawa mo? Mayroon ba? Subalit kapag natatawa ka at mula sa puso mo, pati puso mo'y masaya at maligaya. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, mga minamahal ko, magandang paliwanag ng Ama at mabuti. Sa tanim na ubas ay sila ang aani, di tulad noong una sa bahay na ginawa'y iba ang tumira. Sapagkat noong panahon na yon, kay gulo. Kayong mga tumanda sa una, matatanda ngayon, na matanda na ngayon, at noon ay bata pa. Nang panahon ng hapon, hindi ba't kung saan-saan na lang nagtatago ang mga tao noon? Ngayon, hindi nagtatago ang mga taong Pilipino. Ang mga tao pang Pilipino naglalantad sa hapon ngayon. Di ba? Inyong suriin. Ang mga Pilipina ngayon, hindi nagtatago sa hapon. Sila pa ang humaharap at humahanap sa hapon ngayon. Natupad na ang pangako ng Ama. Mayroon bang pagkabula na salita niya? Kaya marami ngayon ang nagtutungo sa bansang Japan mula pa noon. Kapag hindi mo pa nakita ang isang dako pag binalita sa'yo, maniniwala ka namang hindi nakarating. Dahil kwentong tao, paniniwalaan mo. Nako, sasabihin, galing sa Japan yan, Japayuki kaya. Malay mo naman palang hindi siya Japayuki. Ngunit noon, lahat ng nagja-Japan, sabi nila, Japayuki. Ang pananaw lahat ng mga tao kapag nag-Japan, Japayuki. Subalit ang di nila alam, mayroon din palang iba ang hanap buhay doon. Kaya, kailangang makita mo muna upang mapatutuhanan. Huwag ka munang pagdakay nakikinig sa kapwa mo. Yun ang dapat pagnilayan ng tao. Ngayon, kapag ikaw mismo nakita mo ng totoo, aba, magnilay ka ngayon. Suriin mo ngayon. Ano ang ugali ng tao? Bali-balita lang. Kung minsan ay totoong-totoo na, paniwalang-paniwala, kasiraan lang pala ng kapwa. Buhay ba ang Diyos? Paano mong tatamasahin ang pangako ng Ama? Paano mong kakamtin ang pinangako niya kung isa kang anak na sutil at palalo kung magturan sa iyong kapwa? Mga minamahal, tandaan ninyo, kapag may pera ka, madali kang makabili. Madali mong binhin kung ano ang gusto mo. Subalit, hindi mo mapangangahas ang salapi mo sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Kapag may kayamanan ka, lahat ng gusto mo ay kaya mong gawin. Tumungo doon, tumungo dyan, bilhin mo yun, bilhin mo yan. Subalit, ang iligtas ang kaluluwa mo, hindi mo magagawa yan. Buhay ba nga, Ama? Kaya, mayaman at mahirap, parehas ang dapat na gagawin. Sapagkat mayaman at mahirap, tao lamang iyan. Isa ang buhay at walang ulit-ulit na buhay. Maliban, namatay ka, pagkatapos bigyan ka man panibagong buhay, subalit mamamatay ka pa rin. Isa pa rin ang katawan mo mamamatay. Buhay ba ang Diyos? Kaya ano ang layunin ng Ama? Ang iisang katawan mong ito'y huwag mong sasayangin. Gamitin mo sa kapakinabangan ng iyong sarili, kapwa-tao at kaluluwa. Huwag mong gagawing baliwala lamang. Tuparin mo ang kalooban ng Ama. Sundin mo ang kagustuhan niya upang ang lupa mong katawan at kaluluwa ay makinabang at huwag lamang ikaw, kundi magnasa kang maging kapwa mo'y makinabang din sa pahiram na buhay sa iyo. Buhay ba, Ama?
Kaya nga, ang bawat araw ay kapakinabangan ng dulot ng Ama. Hangin, araw, tubig na napakahalaga sa buhay ng tao. Kapag ang tubig ang nawala, kahit may bigas ka, di ka makakakain. Kapag ang hangin ang nawala, kahit malakas ka, mamamatay ka. Kapag araw ang nawala, wala nang silbi ang buhay sa lupa. Kaya, yan ang taglay naman ng Ama. Ang taglay ng kanyang kapangyarihan ay di masusukat, mabibilang tulad ng tubig at ng araw at hangin. Kaya halina mga mahal ko, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Kung nasusukat nyo nga lamang ang langit at lupa, mayroon ang gumawa nito sa pagmimithi ng taong lagpasan pat lamangan ng Ama sa talino. Kung mahahawakan nga lamang ang hangin at masasabing ano ang tsura, mayroon ang gumawa nito sapagkat maraming taong gusto ilagpasan ang talino ng Ama. Kung mapipigil nga lamang ang tubig at sasabihin susukatin kita kung hanggang saan, malabis na ginawa na ito ng tao sapagkat ito ang nais ng tao, lahat matutunan ang ginawa ng Ama. Subalit ang kabutihan, kadakilaan at kanyang kabanalan ay hindi pag-aralan at naising matutunan ng lahat ng tao. Kaya halina mga mahal ko, ang Espiritu Santo'y naglalayong matutunan nyo ang kalooban at kagustuhan ng Ama upang sa gayon kapag naghari siyang buong katawan nyo'y pinagarian, ang di nyo nababatid, mapapabatid. Ang di nyo makakaya ay mapakakaya. Ang di nyo natutunguhan, mapupatunguhan. At ang hindi nyo nakakamtan, ibibigay ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Minsan, may taong ang alam pa lamang ay 1+1. Magaling nang magturan. Sasabihin na sa kapwa, alam ko na yan. Kung minsan, nakapagdiletra na siya ng kanyang pangalan, sasabihin niya, magaling na ako. Ganyan ang tao. Kapag may natutunan, magmamagaling na sa kapwa nila lang. Samantalang kailanman, amay di mapagmamagalingan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang may taglay, subalit hindi man lamang masambit kung anong taglay nila. Mapapalad ang may taglay, subalit hindi man lang may bukang bibig, gayon ang taglay nila. Subalit, kahabag-habag at kaawa-awa, ang taong ang taglay gayon pa lamang, sinukat niya ng kay haba-haba. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't magalak kayong nagsusumakit at nagsusumika, na patuloy maging ganap at mithiing maging ganap, at patuloy pang mithiin na patuloy kayong gamitin upang patuloy niyong matutunan ang di niyo pa nalalaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Totoo bang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, at tapat ang pagmamahal niya. Dakila siya, walang kapantay, noon, ngayon, at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, kilalanin nyo ang kanyang katwiran, mithiin ninyo siya'y maramdaman, hanapin nyo kanyang kadakilaan, masusumpungan nyo ang kanyang taglay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, walang maliw,
kalakasan, niyang taglay sa sanlibutan. Humingi kayo't kayo'y pagbibigyan, sa'y kabubutit makabubuting nilalang. Ang nasa ay kabutihan, ang tutok din ay mabubuti. Sasadlak sa kabutihan, isasadlak sa kabanalan. Mamahapatin ang lahat ay kanilang tamukin. Ama na may sa Pinay, nagmamasid lamang, kaya kung dapat ay ito'y nakakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Nagbata ba kayo na kay luwat ng panahon? Binilang ang taon, subalit patuloy pa rin kayong nagbabata, nagtitiis, naghihintay ng paglaya? Magpuri kayo sa Ama, kundi natigatig ang diwa nyo, kundi nabahala ang puso nyo, kundi nawala ng pag-asa kayo, kundi namatay ang ligaya nyo, sapagkat siyang kapiling at kasama nyo sa pamamagitan ng Espiritu niya na patuloy umaaliw sa buhay nyo, sapagkat tanging siya lamang ang may-ari ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Sapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahalan, sa puso mo'y nararamdaman kung paano ka kinakalingang tunay ng Diyos mong di nakikita, subalit iyong nadarama sa isip mo na may ika'y pinapayapa niya. Kay sarap-sarap mabuhay kung Ama ang nararamdaman, kailan may di maninimdim, puso mong tinataglay. Halina kayo sa'y kamti ng buhay, ang buhay na sa inyo ay pahiram. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. O kay buti mo, Ama, sadyang kay dakila mo, kahabagat kaawaan mong patuloy ang mga anak mo, na binabaliwala ang mga aral at salita mo, na di nila madama ang wagas na pag-ibig mo, na di nila maapuhap ang liwanag na dulot mo, na di nila pinagsisikapan at pinagsusumakitang kamtin niyang Espiritu mo, at patuloy nilalapastangan sapagkat di nakikita. Patuloy ang paghatol at paghusga sa kapwa-tao. Kaya naman, aking Ama, pagpaumanhinan mo pang higit pa, at huwag pagsawaan, lalo tigit ang nagmimithid nagnanasang, patuloy kang kamtan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Kapag nasumpungan niyo ang Diyos, pag maganda kayo, lalo pa kayong gaganda. Pag sariwa kayo, lalo pa kayong sasariwa. Pag tuyot kayo, pananariwain niya. Pag pangit, walang pangit na anak siya. Buhay ba ang Diyos? Ang tao lang ang nagsasabi at magaling magsabi. Kunwari, kung minsan may taong kunwari tahi-tahimik, pulaera pala at mapamintas. Sabi ng isip niya, kapanguweka niya. Pero hindi niya muna sinukat ang ilong niya, siya kaya'y matangos. Pero hindi niya muna tiningnan ng sarili niya, sino kayang pangit sa kanila. Pangit man ang mukha sa tanaw niya, maganda naman ang kalooban ng kausap niya.
Abay, de mas pangit siya. Buhay ba ang Diyos? Minamahal, yan ang ugaling tao na pinapatay ng Diyos Espiritu upang mabuhay na panibagong langit na ang maibigay ng Ama. Panibagong lupa na langit na rin kapag siya ang nakamtan. Buhay ba ang Diyos? May pangit ba sa pangako ng Diyos? May mali ba sa pangako niya? Lahat tama, ano? Lahat maganda, no? Lahat mabuti. Lahat kaya nakadama, naniniwala, at nakakaramdam. Mapapalad kayong nakakadama, nakakaramdam, at patuloy na dumadama pa. Pagpalain kayo. Kaya nga, lingkod ba kayo ng Diyos? Ba't kayo natatakot? Ba't kayo nag-aalala? Ba't kayo nagugulumihanan? Ba't kayo nalilito? May sakit ba kayo? Ang sakit nyo'y sa isip, pagamot nyo sa Ama. Buhay bang Ama? Upang ang katawan nyo mapaliksin ang mabuting isip nyo, mapalakas ng pumayapang isip nyo, at makalakad kayo sa matwid na landas na dulot ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Pagpalain kayo mula kay Juan. Pagkaraan ng 2 araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nilang lahat ng kanyang ginawa roon. Mabuti pa silang tinunguhan niya. Sa dakong, saan kung lumisan si Jesus? Inyong pakinggan. Saan lumisan? Sa Galilea. At nagtungo sa Jerusalem. Tama ba? Saan ba sinilang ang Kristo? Ano ang Bethlehem? Di ba ito ang Galilea? Saan ang Jerusalem? Sapagkat kung saan doon ay hindi siya kilala, doon naman siya natanyag sa mabuting gawa mula sa Ama. Ganyan ang tao. Paniniwalaan mo yan si Petrang kabayo? De wala nang ginawa yan kundi nanipa. Di pa naman niya nakikita humatol na agad. Ano naman kang magagawa niyan? Si Juan ang panda? Nako, ano naman kang magagawa niyan? Kapandak ng sukat. Ano naman kang magagawa niyang si Pedrong pigringkit? Ganyan ang tao. Puro mapamintas, mapulaera, mapanghusga, mapanghatol ang mata, ang bibig at isip. Kaya naman, pag namatay, unang nabubulok, bungo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Sapagkat nakita ng mata, pumasok sa isip, binigay ng bibig, laki ng kasalanan ang dinulot sa damdamin. Sapagkat nang makita sana ng mata na nahimik na, hindi na pinapasok sa isip. Kaso pinapasok sa isip, binigkas pa ng bibig, kalaki ng kasalanan. Pagkatapos sabi, Panginoon, ako'y kawaan mo. Panginoon, kahabagan mo po ako. Ako'y nagsusumamo sa'yo. Ako'y naglilingkod sa'yo, Panginoon. Kagalingan ko'y bigay mo. Sabi ng Ama,
Anak, lingkod ka nga ng lingkod sa akin, ang isip mo di nagbabago, pati puso mo. Kapag may narinig ka sandali, galit ka. Pag may nakita ka, agad humahatol ka. Iyan ang katotohanan sa maraming tao. Subalit di nalilimik, di sinusuri gawa ko. Mas magaling pa yung hindi marunong bumasa, hindi nakababasa ng Biblia, hindi alam ang totoo. Subalit ang nagbabasa ng Biblia, huwag kang sinungaling. Kasasabi pa lang na huwag sinungaling, nabasa niya. Paglabas niya at inalisan niya yung harapang ng Biblia. Hoy, alam mo ba, ganito sinabi sa akin ni ganyan, ganyan. Nangako siya dun sa pinagsabihan niya na hindi niya sasabihin. Dahil gusto niyang mag-away-away sila. Alam mo ba, huwag mo sasabihin na ako nagsabi. Kaya ang tao, habang natututo sa banal na salita, lalong nalalaki, lumalaki ang kasalanan sa hindi nila tama at tumpak na gawa. Buhay bang Ama? Panginoon, ako nga ay kawaan mo na. Sabi niya, ako nga ay kawaan mo na. Gagaling. Sabi ng Ama, anak, kung tititigan mo ang nakaraan ng aking anak, may kasalanan ba siya? Kaya't niloob nang punasan siya ni Veronica na ikintal sa panyo niya ang mukha niya upang tanda ng nagkatawang tao siya at huwag lilimutin ang kanyang katauhan. Subalit, kinugunita nila ang pagkapako, ang salita ko na may nalilimutan. Ang nais ko't layon, gunitain ang kapako-pakong gawa ng Kristong hinihain ko't hinandog ang dugo't laman sa inyo tao bilang korderong hain sa akin. Alalahanin nyo rin kung bakit siya naipako. At kung gayon nga ang ginagawa, hindi nga ba't masasabi nyo na bukal sa puso nyo, na tapat ng kalooban nyo ang taglay? Panginoon, ako'y sumusuko na lubos sa iyo. Ako'y nagsusumamo, mapatawad mo sa aking kasalanan, sa isip, sa salita at gawa. Ayaw ko nang linlangin yung aking sarili, pagkat nababatid kong ako'y yung nakikita. Naririnig mo lahat yung aking sinasabi, walang malilihim kahit na isa pa. Kaya't naririto ako, nagsusumamo sa'yo, buong kababaan kong inyaalay sarili ko. Patawad po sa lahat ng pagkakamali ko, mga kalabisan, kakulangang gawa ko. Upang malubos ang saki, liwanag na dulot mo, padama mong totoo, buhay ka Ama ko. At pakatanda ninyo, kung gayon naman ang gagawin nyo, sino nga ang ama nyong bingi sa gayong mabuting layo ninyo? Sino nga ang ama nyong bulag sa gayong mabuting adhikain nyo? Nang malirip isip at damdamin nyo, di pa kayo humihiling tinutugod na, di pa ninyo binibigkas na ganap na, di pa ninyo nakita, pinakita niya na, at di nyo man makita, pakikita pa rin niya sa takdang araw na marapat ipasilay niya. Sapagkat ang pangako ay pangako, walang pagkabula, di mawawala dito sa lupa. Pagkat ang layon ko ay layon ng katotohanan, kaya't sinumang nagnanasa, kakamtin ito. Tao
Nekarameneya Hana, Nekarameneya Hana. Buhay bang Ama? Kaya nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Ang bawat araw ay gawing marapat sa Galilea kung saan naroroon ang bawat araw. Magtanto kayo. Nang hinuhuli na at inaalis na, pinapatay na ang mga sanggol. Saan dinala ang isinilang? Saan dinala ang isinilang? Mga mahal, nagtungo ng Jerusalem. Kaya hindi nakilala at di kinilala doon. Subalit ang di nila ba rin, ang kinukutsa at hinahamak nila, nagbalik lamang. At kung saan siya lumaki, doon hindi lubos nakilala at kinilala. O tao, magbulay kayo. Yamang nagbabasa kayo'y basahin yung lahat ito, tantuin at bulayin ang kaganapan. Kung saan ka pinagmula ng Ama, maaari kang alisin doon at muli ibalik ka na walang pinagkaiba. Sa panahon ni Jonas, umalis, nagpuntang Tarsis. Doon ay sumakay ng barko upang lumorin sa karagatan at lunukin ng dambuhalang isda. Mga minamahal, sa lalim ng inyong pinagdaraanan, maiahon kayo sa patag at mailuluwa kayo sa tagumpay upang kamtin nyo ang liwanag ng buhay. Kaya't ang nagbabatay, pagsusubakit lamang, kamtin na marapat upang pakilala at makilala nyo ang Ama. Kaya mga mahal, halina kayo, magbulay, magnilay. Kayo bagay may pinagmulang hirap ang pinagdaanan. Huwag kayong magsawat manghinawa. Maibabalik ng Ama ang lahat ng nawala. Yung hirap at sakit ay mapaparam na lahat. Sapagkat ang bawat araw ay katighawan ng araw ng Ama at araw na nasang itakda niyang paglaya. Halina kayo, naghirap ba ang kalooban ninyo, kaisipan ninyo sa karamdaman? Subalit kinikilala niyo at dinadamay Ama man din. Halina kayo, ang buhay niyo'y sa Kanya nagmula at ilagak niyong lahat ng kayo'y maging ganap at ibigay niya ang tamang paglaya at magawa niya ang inyong galak na di mamamatay habang nabubuhay. Ito inyong kakamtin at tuwirang tatamuhin. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Doon niya ginawang alak ang tubig, doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalita niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Sapagkat oras na para magpakita ng hiwagang nais hanapin at nais masilayan. Kaya't batid ang isip at damdamin ng kaharap at nangungusap naman ang nakatatarok. Umuwi ka na, Eka, sapagkat batid niyang naghahanap ng hiwaga at himala at nais niyang mapakita ang hiwaga at himala
pag-uwi niyang kanyang anak, sa palagay niyo'y ano? Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Buhay ba ang Diyos? Kuminsan nangungusap ang Espiritu sa dakong ito. Nananalig ka ba, Eka? Opo. O sulong Eka, kung nananalig kay bumalik ka sa ganito. Nakababalik ba? Nananalig ka ba, Eka? O sulong Eka, kung nananalig kay angkinin mo na. Inangkin ba? Nananalig ka ba, Eka? O sulong Eka, kung nananalig kay gawin mo ito. Ginawa ba? Lahat ng sinambit ko'y nagaganap sa dakong ito. Hindi bumabalik, hindi ginagawa, hindi naniniwala. Subalit, gustong matupad ang hiwala, 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 hindi hiwala, hiwaga, himala. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ay Ama at ang Anak ay Anak. Subalit pinag-isa sa isang Espiritu ang Ama at Anak. Kaya kung totoong nagtitiwala at naniniwala ang tao sa lupa, ano ang hindi magagawa? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nais niyo bang makakita ng hiwaga? Nais niyo bang makasilay ng himala? Manampalataya ka, anak na may pag-alinlangan ang isip mo, diwa. Pagpalain kayo, nek karamaneyahanang, nek karamaneyahanang, nek karamaneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Ang pananampalataya ay ganito pala, nakasalig pala sa ganito. Tinura ng Espiritu sa'yo, mapapagawa mo kaya. Batid mong wala kang hawak. Batid mong hindi mo kakayanin. Subalit nagtitiwala ka, nananampalataya ka. Gagawin mo yan. Sapagkat umaasa ka, pinaniniwalaan mo, sinabi niya, na di ka pababayan. Simulan mo, tatapusin niya. Buhay ba ang Diyos? Ang pananampalataya pala'y nakasalig sa ganito. Alam mong walang-wala ka. Subalit, alam mong Diyos mo'y buhay na may magagawa siya. Sa hindi mo namamalayan, ang wala mo'y meron pala. Ang pananalig ay nakasalig sa ganito. Sinabi na sa'yo, di ka nagagaling. Subalit, nagtitiwala kang may kagalingan ka pa sapagkat ang Diyos mo ay buhay sa puso mo. Naniwala ka, napagaling ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sapagkat ang pananalig pala'y nakasalig sa pagtupad, pagsunod, at paniniwala. Kaya naman, ang Ama, nakikita niya ang lahat ng anak niya. Nang nakita niya, ang pananalig nila'y tapat. Sa puso, hindi sa nguso. Nakatatak sa isip at sa puso, hindi sa nguso. Naganap ang himala. Alam kong mawawala na yan. Kainin mo ito. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ayun, lumipad na. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin ka ng Ama.
Alam kong diringgin ka ng iyong ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako Senyor, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ganito lang ang pananampalataya. Kung tunay kayong nananalig, nagtitiwala, ang wika sa inyo ng Espiritu, inumin mo kayan 3 buwan. Manalig ka, panaligan mo, at angkinin mo. Sa 3 buwan na yan may pagbabago. Ngayon, gusto mong magpa-opera. Dapat bago ka magpa-opera, pasuri ka muna. Upang tingnan mo kung may naiba't na bago. Kung wala, di ka totoo. Sapagkat di ka nagtitiwala. Kung ura-urada, pinabiyak ka, nagpabiyak ka, di mo nakita kung ano istorya. Bakit gagawin mo yan? Kung tao ka may sentido, huwag. Sapagkat paano kung nakagawa na ng himala ang Diyos mo at di ka naniniwala, lumala pa. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako Senyor, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw,
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at ang kapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong remembrance lang po yan, hindi yan makakain. Kung di nyo naman pahahalagahan, pamigay nyo na lang sa magpapahalaga. Kasi plastic lang eh. Huwag maging plastic ang ugali. Magpaka-tupperware pa. Nako, huwag naman. Ugaling ginto dapat, ano? Mayroong galing. Halika, Malo, ikaw ang mamigay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at ang kapin. Alam kong kung inaangkin nyo na bawat pagtama ko sa andako ng katawan nyo ay kagalingan, di kayo magkakabukol. Makabubuti pa yan. Ayun. Subalit, pagkatanggap nyo, aray ko, eka, Diyos ko pa. Eka, pinatamaan ako, nagkabukol, eka ako. Bukol yan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga... Mangbigay ka nga, Angel. Ala nyo naman, magaan ang nagbibigay. Magaan ang mamigay. O, mga kaps. Pero kala nyo ba? Sige, sige, sige. Kung bilang tao, di ka mapagod? Subalit yan ang palatandaan, walang kapagalan. Kahit na mamigay ka ng magbigay, sige nga, ikaw nga, mag-extra-extra ka ng gumanyan, ng gumanyan. Tingnan ko di, sumakit ang balikat mo. Buhay ba nga, ma? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at ang gapin. Alam ko magagawa ang Ama. O, mamigay ka. Mamigay ka. Hindi mo kaya. Abay, kaya mo. Sige. Tingnan mo kung paano ang paraan.
matulog ka na. At bukas magdala ka ng damit mo para sa banyos. Ha? Sige. Gawin mo rin yung pinagagawa. Gawin mo rin yung ginawa sa kapatid niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na, Ron? Masaya ba ang buhay? Kumusta ka na? Tumayo ka nga. Opo. Kailangan paliksi ng paliksi yan. Pabilis ng pabilis. Sige. Tsaka ka na humakbang. Sige. 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 Hindi naman siya pwedeng operahan. Hindi ka pwedeng operahan. Asa mo daw niya. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng ligaya at kapayapaang totoo upang patuloy niyong tamahin ang kalooban ng Ama at siyang magsilbing liwanag ng buhay nyo at maging kapanatagan sa bawat araw at gabi man. Pagpalain kayo. Pagpauminhin nyo po, huwag po kayong magdaramdam kung hindi ko na po kayo haharapin. Ano po, sadyang patawad, kahit isa wala na po akong, kasi po malayo po ang bandang Manila po, sa Manila po mismo, kaya ay matraffic po sa banda roon, na tutunguhan namin, subalit, nawa po'y makaunawa kayo, ano po, bukas na lang, may bukas pa. Ano po,